Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? May mga tao na kahit ilang beses silang nasaktan, ilang beses silang iniwan, o kahit ilang beses silang nabigo sa pag-ibig, parang may isang tao pa ring hindi makalimot sa kanila. Hindi dahil pinakamayaman sila. Hindi rin dahil sila ang pinakamaganda o pinakaguwapo. Pero may kakaiba sa kanila. Kapag nawala sila sa buhay ng isang tao, doon lang nararamdaman kung gaano sila kahalaga. Tanong ko sa'yo, sa tingin mo, isa ka ba sa mga taong mahirap bitawan? O baka naman ikaw ang laging nahihirapang bumitaw? Magkaiba ang dalawang yan. Maraming tao ang sobrang takot maiwan, kaya ginagawa nila ang lahat para lang manatili ang isang relasyon. Pero ang totoo, kapag pinipilit mong hawakan ang isang taong gusto nang umalis, lalo lang siyang lalayo. Samantalang may mga tao namang hindi kailanman namilit, pero sila pa ang pinakaayaw iwanan. Bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa mga love potion, mind games, o mga teknik para habulin ka ng isang tao. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap na strong kahit wasak ka na sa loob. Ang pag-uusapan natin ay kung paano ka magiging isang tao na may tunay na halaga. Isang taong kapag nawala sa buhay ng iba, mararamdaman talaga ang pagkawala mo. At alam mo, hindi lang ito tungkol sa romantic relationship. Pwede rin ito sa pamilya, kaibigan, katrabaho, o kahit sino. Dahil kapag mataas ang value mo bilang tao, hindi ka basta napapalitan. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit may mga taong mahirap bitawan, manatili ka hanggang dulo. Baka habang nanonood ka, mapansin mong may ilang bagay kang ginagawa na hindi mo namamalayan ay nagtutulak pala sa mga tao palayo. O baka naman, ma-realize mong nasa tamang landas ka na, kailangan mo lang mas pagtibayin ang sarili mo. Alam mo, may isang kwento akong narinig noon. May dalawang puno na magkatabi. Pareho silang malaki. Pareho ring nagbibigay ng lilim. Pero isang araw, dumating ang malakas na bagyo. Pagkatapos ng bagyo, bumagsak ang isa, habang ang isa ay nanatiling matatag. Nagtaka ang mga tao. Pareho lang naman silang puno. Pero nang tingnan nila ang ilalim ng lupa, doon nila nakita ang sagot. Ang punong bumagsak ay puro sanga ang inasikaso. Maganda nga siyang tingnan pero mababaw ang ugat. Samantalang ang punong nanatili ay mas tahimik lumago. Hindi man siya ang pinakamalaki pero malalim ang pundasyon. Parang tao rin. Maraming gustong magmukhang mahalaga. Gustong ipakitang masaya sila, successful sila, o hindi sila kayang iwan. Pero kapag dumating ang pagsubok, doon lumalabas kung gaano katatag ang pagkatao. At iyon ang unang dahilan kung bakit mahirap bitawan ng isang tao. Ang taong may matatag na pagkakakilanlan. Hindi niya kailangang baguhin ang buong sarili niya para lang tanggapin ng iba. Napansin mo ba ang mga taong kapag may bagong karelasyon, biglang nagbabago lahat? Iba ang hilig, iba ang ugali, pati mga pangarap nila, biglang umaayon na lang sa gusto ng kasama nila. Sa umpisa parang sweet tingnan, pero habang tumatagal nakakapagod iyon. Bakit? Dahil hindi mo na alam kung sino talaga siya. Kapag wala na ang relasyon, parang nawawala rin ang pagkatao niya. Samantalang ang taong may sariling identity, kahit magmahal siya ng todo, hindi niya kinakalimutang mahalin ang sarili niya. May sarili siyang prinsipyo, may sarili siyang pangarap, may sarili siyang buhay. Hindi ibig sabihin nito na selfish siya. Ang ibig sabihin lang, hindi umiikot ang buong mundo niya sa isang tao. At alam mo ang nakakatawa? Kapag hindi mo ginagawang sentro ng buhay mo ang isang tao, mas lalo kanyang na-appreciate. Parang halaman lang yan. Kapag sobra mong dinidiligan araw-araw hanggang lumubog na sa tubig, nabubulok. Pero kapag tama lang ang alaga, mas malusog ang paglaki. Ganyan din ang relasyon. Hindi lahat ng pagmamahal ay paramihan ng oras. Hindi lahat ng pagmamahal ay paramihan ng sakripisyo. Minsan ang pinakamalalim na pagmamahal ay iyong pareho kayong lumalago kahit magkasama. Kaya kung gusto mong maging mahirap bitawan, huwag mong kalimutan kung sino ka bago pa dumating ang isang tao sa buhay mo. Ipagpatuloy mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Palaguin mo ang skills mo. Alagaan mo ang katawan mo. Palawakin mo ang isip mo. Dahil habang lumalago ka bilang tao, mas nagiging mahalaga ang presensya mo. May isa pa akong napansin. Kapag may dalawang tao sa isang relasyon, kadalasan may isa na laging available. Kahit madaling araw, kahit busy, kahit pagod. Isang tawag lang nandyan agad. Sa unang tingin parang ideal partner. Pero habang tumatagal nagiging normal na lang yon. At alam naman natin ang ugali ng tao. Kapag laging available ang isang bagay, madalas hindi na ito gaanong pinahahalagahan. Hindi dahil masama ang tao,
kundi dahil ganun talaga ang isip natin. Kapag madaling makuha, hindi natin gaanong na-appreciate. Kaya ang ikalawang katangian ng taong mahirap bitawan ay marunong siyang pahalagahan ang sariling oras. Hindi siya mahirap lapitan, hindi rin siya nagpapahabol. Pero alam niya na may halaga ang bawat minuto ng buhay niya. Kapag nagtatrabaho siya, focus siya. Kapag kasama ang pamilya, buong puso siyang present. Kapag nagpapahinga, hindi siya nagigilty. Hindi niya kailangang sumagot sa bawat chat sa loob ng 5 segundo. Hindi niya kailangang i-cancel ang lahat ng plano niya dahil lang may nagyayang lumabas. At alam mo kung bakit attractive ang ganong tao? Dahil ipinapakita niyang may direksyon ang buhay niya. May purpose siya. Hindi siya naghihintay lang na may magbigay ng saya sa kanya. Siya mismo ang gumagawa ng buhay na gusto niyang mabuhay. Isipin mo ito. Kung may 2 libro sa harap mo, alin ang mas gusto mong basahin? Iyong walang laman ang bawat pahina? O iyong bawat pahina ay may kwento, may aral, may lalim? Siyempre, iyong may laman. Ganon din ang tao. Kapag puno ang buhay mo ng mga bagay na nagbibigay saysay, hindi ka basta napapalitan. Dahil hindi lang ikaw ang minahal ng isang tao, minahal din niya ang kapayapaang dala mo, ang inspirasyong dala mo, ang lakas ng loob na naibibigay mo, at ang pakiramdam na mas nagiging mabuti rin siyang tao kapag kasama ka. Nararamdaman mo ba kung gaano kalaking bagay iyon? Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil wala kang pagkukulang, kundi dahil kapag kasama ka, may naidadagdag kang mabuti sa buhay ng ibang tao. Hindi puro drama, hindi puro problema, hindi puro reklamo. May dala kang katahimikan, may dala kang inspirasyon. At sa panahon ngayon, napakahirap nang makahanap ng taong ganoon. Kaya may isang katangian pa na madalas hindi napapansin. Pero ito ang dahilan kung bakit may mga taong hindi madaling kalimutan. Marunong silang magbigay ng respeto, hindi lang kapag maganda ang takbo ng relasyon, hindi lang kapag masaya ang usapan, kundi kahit may hindi sila pagkakasunduan. Napansin mo ba? Madaling magmahal kapag pareho kayong masaya. Pero ang tunay na ugali ng isang tao, lumalabas kapag may tampuhan, may hindi pagkakaintindihan, o may galit. May mga taong kapag nasaktan, lahat ng sikreto mo ilalabas. Kapag nag-away kayo, sisiraan ka sa iba. Kapag hindi nakuha ang gusto, sisigawan ka o mamaliitin ka. At kahit sabihin pa nilang mahal ka nila, unti-unti nang nawawala ang respeto. Kapag nawala ang respeto, mahirap nang ibalik ang tiwala. Pero ang taong mahirap bitawan kahit galit siya, marunong pa ring kontrolin ang sarili. Hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Hindi ibig sabihin na wala siyang emosyon. Ang kaibahan lang, alam niyang ang salitang bibitawan niya ngayon ay pwedeng manatili sa isip ng tao habang buhay. Kaya bago siya magsalita, iniisip muna niya kung makakatulong ba ito o makakasakit lang. Hindi siya perpekto. May pagkakataon ding nadadala siya ng emosyon, pero marunong siyang umamin kapag nagkamali. Marunong siyang humingi ng tawad nang walang kasamang dahilan o palusot. At alam mo, napakalaking bagay nun. Dahil sa totoo lang, maraming tao ang marunong magsabi ng I love you. Pero kakaunti ang marunong magsabi ng pasensya na, nagkamali ako. Kapag marunong kang umako ng responsibilidad, lumalalim ang respeto ng tao sa'yo. Hindi ka nagmumukhang mahina. Sa katunayan, mas nagmumukha kang mature. At iyan ang klase ng taong hindi madaling palitan. May isa pa akong gustong ibahagi. May kilala akong matandang mag-asawa na mahigit 40 taon ang magkasama. May nagtanong sa lolo kung ano raw ang sikreto nila. Ang sagot niya, hindi ko sinubukang baguhin ang asawa ko araw-araw. Ang binago ko, ang paraan ng pag-unawa ko sa kanya. Ang lalim, hindi ba? Kasi madalas, gusto nating kontrolin ang ibang tao. Gusto nating sila ang mag-adjust. Sila ang magbago. Sila ang gumawa ng unang hakbang. Pero ang taong mahirap bitawan, hindi ubos ang oras sa pagkokontrol. Mas inuunan niyang kontrolin ang sarili niyang ugali. Kapag may problema, hindi agad nagre-react. Humihinga muna. Nag-iisip muna. Nakikinig muna. Hindi siya iyong tipong konting scene lang sa message. Kung ano-ano na agad ang iniisip. Hindi rin siya iyong bawat maliit na bagay ay ginagawang malaking away. May emotional maturity siya. At sa panahon ngayon, napakabihira niyan. Maraming matanda ang edad pero bata pa rin kung mag-isip. Konting tampo, block agad. Konting hindi nagustuhan, ghost agad. Konting pagkukulang, hiwalayan agad. Pero ang emotionally mature na tao, alam niyang walang relasyong perpekto. May araw na masaya. May araw na mahirap. May araw na gusto mong sumuko. Pero alam din niyang hindi lahat ng problema ay dahilan para umalis. Minsan kailangan lang ng mahinahong usapan. Kailangan lang ng konting pag-unawa. At kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng emotional safety sa piling mo, doon nagsisimulang maging mahirap kang bitawan. Dahil hindi lang puso ang nakakapit sa'yo.
pati kapayapaan. At aminin man natin o hindi, habang tumatanda tayo, mas hinahanap na natin ang peace of mind kaysa kilig. Mas mahalaga na ang tahimik na relasyon kaysa sa puro excitement pero puno naman ng pagdududa. Mas gusto na natin ang taong nagbibigay ng kapanatagan kaysa sa taong laging nagbibigay ng stress. At kapag ikaw ang klase ng taong nagbibigay ng ganoong pakiramdam, hindi madaling makahanap ng kapalit mo. At may isa pang katangian na napakahalaga. Pero kadalasan ay hindi ito napapansin dahil masyado tayong nakatuon sa panlabas na anyo. Ang taong mahirap bitawan ay hindi umaasa sa validasyon ng iba para maramdaman ang halaga niya. Alam mo ba kung bakit maraming relasyon ang nagiging mabigat? Hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil may isang taong umaasa na ang partner niya ang pupuno sa lahat ng kakulangan niya. Kapag hindi siya napuri, nalulungkot siya. Kapag hindi siya laging pinapansin, pakiramdam niya hindi na siya mahal. Kapag hindi agad ni-replyan, iniisip niyang may iba na. Unti-unti, nagiging obligasyon na ng isang tao ang pasayahin siya araw-araw. At nakakapagod iyon. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil walang taong kayang punuin ang lahat ng emotional needs ng ibang tao. Ang taong may mataas na value ay marunong maging masaya kahit mag-isa. Hindi ibig sabihin na gusto niyang mag-isa habang buhay. Ang ibig sabihin lang, hindi siya natatakot sa katahimikan. Hindi niya kailangang may kausap bawat minuto para maramdamang may halaga siya. May sarili siyang mundo. May sarili siyang mga pangarap. May sarili siyang mga ginagawa na nagbibigay sa kanya ng fulfillment. At dahil doon, mas magaan siyang mahalin. Parang dalawang kandila. Kapag ang isang kandila ay wala ng apoy at gusto nitong kunin ang apoy ng isa, pareho silang mahihirapan. Pero kung pareho silang may liwanag, mas lalo lang lumiliwanag ang paligid. Ganon din ang relasyon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong bubuo sa'yo. Ito ay tungkol sa dalawang taong buo na piniling magsama para mas maging maganda ang kanilang paglalakbay. Kapag naunawaan mo yon, mawawala ang takot mong maiwan. Dahil alam mong kahit may umalis, hindi nawawala ang halaga mo bilang tao. At alam mo ang kakaibang nangyayari. Kapag hindi ka desperadong manatili ang isang tao sa buhay mo, mas nirerespeto ka niya. Hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil ipinapakita mong alam mo ang halaga mo. Hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Dahil alam mong sa tamang tao, hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin. May isang kasabihan na tumatak talaga sa isip ko. Sabi nila, ang tubig ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Pero sa paglipas ng panahon, kaya nitong butasin kahit ang matigas na bato. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi mo kailangang maging maingay para maging mahalaga. Hindi mo kailangang laging magpakitang gilas. Hindi mo kailangang ipilit sa lahat na ikaw ang pinakamahusay. Minsan ang consistency ang tunay na nagpapahalaga sa isang tao. Iyong palagi kang tapat. Palagi kang may integridad. Palagi kang tumutupad sa salita mo. Kung sinabi mong alas 5 ka darating, ginagawa mo. Kung nangako kang tutulungan mo siya, ginagawa mo. Kung sinabi mong may respeto ka, ipinapakita mo kahit walang nakakakita. Sa una baka walang makapansin. Pero habang tumatagal, doon nabubuo ang tiwala. At kapag may tiwala, mas lumalalim ang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na walang tiwala ay parang bahay na walang matibay na pundasyon. Maganda man sa labas, isang malakas na hangin lang, pwede itong bumagsak. Kaya kung gusto mong maging mahirap bitawan, huwag mong unahin ang pagiging impressive. Unahin mo ang pagiging consistent. Mas mahalaga ang taong pare-pareho ang ugali kaysa sa taong sobrang sweet ngayon pero malamig bukas. Mas mahalaga ang taong totoong maaasahan kaysa sa taong puro pangako. At bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Kung may taong umalis sa buhay mo, huwag mong isipin agad na kulang ka. May mga taong umaalis hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi nila nakita ang halaga mo. At may mga tao ring darating na makikita ang kabutihang hindi man lang napansin ng iba. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapatunay ng sarili mo sa maling tao. Gamitin mo ang oras na yon para mas pagandahin ang sarili mong buhay. Mas alagaan ang kalusugan mo. Mas paunlarin ang kaalaman mo. Mas palalimin ang pananampalataya mo. Mas mahalin ang sarili mo sa tamang paraan. Dahil ang taong tunay na may halaga ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Tahimik lang siyang lumalago. At isang araw mapapansin na lang ng mga tao na iba na siya. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang linyang, pipiliin kong maging taong may halaga, hindi taong naghahabol ng halaga. Gusto kong basahin ang mga realizations mo at ang mga karanasan mo. Baka ang kwento mo pa ang maging inspirasyon ng ibang nanonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang i-like
at ishare ito sa mga taong kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa pag-ibig, self-worth, mindset at buhay, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwentuhan. Lagi mong tandaan, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng taong humahabol sa kanya. Nasusukat ito sa klase ng pagkataong pinipili niyang maging araw-araw. Kapag inalagaan mo ang sarili mong karakter, respeto at kapayapaan ng isip, darating ang panahon na hindi mo na kailangang habulin ang pagmamahal. Ang tamang tao ang kusang pipili na manatili. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, patuloy kang lumago, at huwag na huwag mong kalilimutang ang pinakamahalagang relasyon na aalagaan mo habang buhay ay ang relasyon mo sa sarili mo.